Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po, si Kamanong inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan, ito pong matandang tulpo na Simon Tulpo at tinatawag din pong Mangkanor di umano. At ito po ay binunyag din po ng mga ex-soldiers, ex-marine at ex-bodyguard ni Saldico na nakakatanggap ito ng sinatawag na sobre o bag, mga kababayan, galing sa flood control. Di umano. Ito po ang panukala at gustong mangyari ni Tulpo, mga kababayan. At alam naman natin na meron po to kapatid na dalawang senador at may pamangkin na congressman at may hipag na congressman o party list. Hindi po ba? Kaya may plano po si Tulpo na gawin na pong legal ang pagbebenta ng laman sa Pilipinas. Ibang klase po si Tulpo, mga kababayan. Yan po ang mga Tulpo. Excuse me po. Ibang klase po ang mga utak ng mga Tulpo. Dahil may pabrika po yata ng Robust. Kaya gusto na pong gawing legal ang pagbebenta ng laman sa Pilipinas. Unbelievable. Ito po mga kababayan. Yan po si Tulpo. Ayon po kay Tulpo, mga kababayan, kay Mangkanor na tinatawag din, pagbebenta ng laman nais gawing legal ni Tulpo, ni Mon Tulpo. Let's legalize ang tinatawag na pagbebenta ng laman. Ay naku, maraming kokontra Catholic Church at kung ano-ano pa. Sus naman, mga impokrito, kayo o tayo, wag na tayong maging impokrito, mga kababayan. Dahil gustong-gusto po ni Mang Kanor na maging legal na sa ating bansa ang pagbebenta ng laman. Dahil po ang mga tulpo ay gahaman na gahaman at hayok na hayok sa laman ang mga tulpo. Di umano. Hindi po ba yung dalawang senador na kapatid, meron pa pong sinasabi ang mga ex-bodyguard, ex-marine, na dinideliveran sila ng laman. Laman, dinideliveran. At yung isa naman na tulpo, na isumbong mo kay tulpo, ay grabe naman daw pong magbayad ng limpak-limpak na salapi sa mga Viva Max girls. Hindi po ba? Kaya po ang mga tulpo, mga kaubayan, ay mga hayok na hayok sa laman. Di umano. Yan po ang legasiya at gustong mangyari yata ng tulpo sa ating bansa. Unbelievable. Pakinggan po natin si Tulpo. Nagsalita po siya. Pakinggan po natin ang matandang Tulpo. Ibang klase. So you're saying imposible na matanggal to? Legalize prostitution. That's some strong words. I'm sure marami pong mag-o-oppose niya. Ay nako, marami, Catholic Church, yung mga matrona, kung ano-ano Sos naman, mga ipokrito tayo. Let's not be hypocrites. So you're saying imposible na matanggal to? Legalize prostitution. That's some strong words. I'm sure marami pong mag-o-oppose niya. Ay nako, marami, Catholic Church, yung mga matrona, kung ano-ano Sos naman, mga ipokrito tayo. Let's Mga kabayan, kasi sila unang makikinabang pag naging legal, mga kabayan. Kasi mga kabayan, hindi na sila babatikusin Dahil yan nga po ang kauna-unahang pong binabati ko sa kanila sa pagiging hayok sa laman, di umano, itong mga tulpo. Hindi po ba? Yan nga. Kaya nga nagsampa ng kaso yan sa mga ex-soldiers, ex-marine. Dahil nga po nadideliveran daw po ng babae ng laman itong si Mr. Bendalo, yung senador. Hindi po ba? Tapos yung isa naman, si Viva Max. Mga kababayan, ngayon naman po ang matandang tulpo ay gusto na pong isabatas para po lahat ng kanila pong kahayukan pagnanasa sa laman ay maging legal na. Unbelievable. Kasi nga naman,
meron din po siyang sinabi dun sa mga nakaraang balita niya. Sa ibang bansa naman daw kasi legal na yan. Legal na pala sa ibang bansa. Bakit hindi ka dun manirahan? Hindi po ba? Kasi po sinasabi rin nila, sa ibang bansa daw po, legal na raw po yung pagbebenta ng laman. Di doon ka na tumira, umalis ka na ng Pilipinas. Hindi po ba? Kung doon pala legal, lumayas ka na ng Pilipinas, lumayas na kayo. Pambihirang buhay yan, no? Kasi pagka ginawa mong legal yan, mga kababayan, lalong dadami. Dadami po dahil sa kahirapan ng buhay. Kakagatin na nila yan. Sa hirap ng buhay, kung gagawin mong legal yan, lalong mapapariwara ang ating mga kababaihan. Baka mga bata pa lang, pasukin na nila yan. Hindi po ba? Yan po ba ang solusyon? Yan po ba solusyon ng gobyerno? At yan po ba ang tamang solusyon? At yan ba ang tamang advice? Na meron kang kapatid sa politika, meron kang pamangking congressman, may hipag kang congressman, meron kang dalawang kapatid na senador na gumagawa ng batas, gusto mong illegalize yan? Hindi ba dapat bawasan mo yung mga kababaihan na lululong dahil sa hirap ng buhay ay pinapasok po ang illegal na pagbebenta ng laman? Hindi ba dapat solusyonan mo yan para hindi dumami yan? Di po ba? Dapat ang gawing solusyon dyan para po tuluyan na mawala yan, trabaho. Maraming trabaho. Maraming pagkukunan ng trabaho. Hindi po ba? Hindi yung para lang sabihin mo na itong mga babae na ito na napapariwara para hindi na sila maging problema o hindi na sila magka-problema dahil nahuhuli sila, ay gagawin mo ng legal? Ibang klase ang utak mo. Bakit? Dahil hayok na hayok kayo sa laman, di umano? Ibang klase itong mga tulpo na ito. Pambihira. Ang ating bansa, mga kababayan, nag-iisa lang po ang ating bansa sa buong Asia. Hindi po ba sa buong Asia, Pilipinas lang po ang Kristiyano? Hindi po ba? Tanging Pilipinas lang ang Kristiyano sa Asia o kahit sa Southeast Asia. Tayo lang. Hindi po ba? At tayo'y naniniwala na masama ang pagbebenta ng laman. Tapos ililegalize mo pala. Ibang klase ka, tulpo. Baka buhay ka pa, sinusunog ka na. Bawal nga yan eh. Hindi ba? Palibasa, hindi naman yata Kristiyano ito eh. Hindi ba? Kung Kristiyano ka, kailanman hindi pwede maging legal yan. Dahil bawal nga. Kahit po sa utos ng Panginoon, bawal ang pagbebenta ng laman. Ibang klase ka. Ibang klase ka, matandang tulpo. Matanda ka na. Pambihira ka. Ayaw mo pang gumawa ng tama. Talagang puro ang iniisip mo, kahayukan pa. Sobrang hayok. Ibang klase itong mga taong ito. Dahil nga po ulitin natin, yan po ang isang issue sa mga tulpo pagdating sa mga babae, mga kababayan. Nagagamit po nila ang pera, mga kababayan, para po ang mga kababaihan, lalong-lalo po pag mga bata pa, ay nakukuha nila dahil gamit ang pera, dahil sa kahirapan. Dahil sa kahirapan ng buhay, ang ating mga kabataan na mga kababaihan ay wala na pong choice dahil sa hirap ng buhay, kumakapit na po sa patalim dahil ang gobyerno natin ay walang solusyon sa mga pangangailangan ng taong bayan, lalong-lalo po ang trabaho. Maraming trabaho hindi natin kaya, hindi rin nila ginagawa ang kanilang trabaho sa ating mga Pilipino na magbigay at mag-produce ng trabaho para hindi po ang bansa natin ay grabe po ang lahat ng problema ay nasa ating bansa na krimen, pulburon, may makakaliwa pa. Tapos ito, prostitusyon. Hindi po ba? Mga smuggler, mga magnanakaw na politiko,
Nasa atin ang lahat ng problema eh. Tapos dadagdagan pa ni Tulpo na maging legal. Ito pong pagbebenta ng laman. Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang lahi ng Tulpo. Ibang klase po ang lahi ng Tulpo. At may plano pa po at gusto pang maging presidente ng bansa. Ibang klase po. Ito pong mga Tulpo na ito. Malapit na po sa hukay ang matandang Tulpo. Pero ang nasa utak, laman pa rin. Ibang klase pagdating po sa kahayukan, di umano. Napakarami mong pwedeng gawing advice. Yan pa ang i-advise mo sa mga Pilipino. At parang ini-encourage mo pa ang mga kabataan na kung kayo ay mangangailangan at magigipit sa pera, ay maaari na kayong pumasok at magbenta ng inyong laman para magkapera. Ganun ba? Ganun ba? Unbelievable, mga kababayan. Buhay ka pa, sinusunog ka na sa impyerno. Pagka ganyan ang panukala mo. Unbelievable. Maraming salamat po mga kababayan. Sa inyo po na gusto po ng Tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyong mga comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po at mabuhay po kayo. Thank you po. Shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, Baby Roman Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Sapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Benagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At maraming salamat po sa inyo. At tis-tis lang po tayo mga bayan at samahan po natin ng maraming dasal at nang tayo po'y maingatan. God bless po sa inyo lahat. Sa muli po, ingat po kayo. Bye-bye.